Nang makita ni Aliana ang nilalaman ng dokumento, hindi niya napigilang mapangiti sa tuwa. Buong puso siyang masaya para kay Shera. Sa kanyang pananaw, si Douglas na may masamang ugali at si Evelina, ang babaeng yun ay tila bagay na bagay. Ang lalaki may masamang ugali ay bagay sa babaeng may masamang ugali din. Kung tutuusin, ang tanging may pagmamalaki ni Douglas ay ang nanggaling ito sa isang kilalang pamilya at ang disente nitong itsura. Maliban doon, isa lang itong bordadong unan na puno ng itim na bulak, walang laman at hindi karapat-dapat kay Shera. Sa kama ng ospital, bahagyang lumalim ang titig ni Shera sa dokumento. Sa kanyang pandinig ay umalingaw-ngaw ang tunog ng pinto ng isaraiyo ni Douglas. Bago umalis, matagal niyang tinignan ang dokumento, hindi maialis ang paningin dito. Walang duda, ito ang matagal niya nang hinahangad, ngunit hindi itong paraang inakala niyang makakamit ito. Shera, sa wakas pumayag na rin ang lalaking yun na palayain ka. Isang biyaya na rin ito sa gitna ng gulo. Ang susunod na hakbang, alisin na lang ang anumang hinala sa'yo. Hindi maintindihan kung bakit tahimik pa rin si Shera. Yumuko si Aliana, kinuha ang dokumento at nilagay yon sa tabi ng unan. Nakangiti siya at nagbibirong bumulong. Itago mo agad yan. Kapag nalaman ni Douglas na wala kang kinalaman sa pagkahulog ni Thea mula sa bintana ng bahay, baka magsisi pa yun hanggang mamatay. Baka gustuhin pang bawiin to. Mapait ang ngiti ni Shera, bahagya niyang hinila ang gilid ng labi, kinagat ang ibabang bahagi nito, litaw ang komplikadong emosyon sa kanyang muka. Sa kabila ng lahat, labis ang pasasalamat niya kay Aliana, na handa pa ring paniwalaan siya. Ngunit sa dami na ulit niyang binalikan ng mga pira-pirasong alaala, hindi niya na rin alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang sarili. Kung gising siya noon, alam niyang hindi niya masasaktan si Thea. Ngunit hindi rin siya sigurado sa kalagayan ng kanyang isip noong mga panahong iyon. Kitang-kita sa mga mata ni Eros ang pag-aalala habang pinagmamasdan si Shera. Ibinaba niyang tingin at marahang nagtanong, "Shera, hindi ka ba masaya?" Napatingin si Shera sa lalaki, nag-aalinlangan. "Ako?" Napansin ni Aliana ang tensyon sa paligid at agad na umiwas. "Ay, naalala ko pala. Kailangan kong magpakonsulta sa doktor." "Kayo na muna dyan." Tahimik siyang tumalikod at lumabas. Umupo si Eros sa tabi ng kama ni Shera. May bahagyang ngiti sa kanyang muka, pero seryosong kanyang tanong. "Ano ba talagang gusto mong sabihin?" Sinabi ni Evelina na malubha raw ang sakit ng mama ko at tanging transplant lang ang makakapagligtas sa kanya. Bumigat ang boses ni Shera. Bumagsak ang kanyang buhok sa muka habang pinipigilan ng luha. Nang marinig ko yon, parang gumuho ako o baka gumuho na nga talaga ako. Hindi ko maalalang mga nangyari kay Thea kahit na anong pilit ko. Hindi ko alam kung ako ba talagang dahilan. Shh! Sa gitna ng kanyang kaguluhan, si Eros ay nanatiling kalmado. Marahan niyang hinaplos ang labi ni Shera at mariing sinabi, "Kung hindi mo tsak ang mga nangyari, bakit ka nagmamadaling akuin ng sisi?" May bakas ng luha sa tinig ni Shera habang tinaas niyang mga mata. Puno ng pag-alinlangan at pag-asa na tila si Eros na lamang ang tanging sandigan. Mahinang tanong niya, "Tito, hindi mo ba ako sinisisi?" Pagkatapos ng lahat, si Thea ay anak ni Douglas at ang tunay na panganay ng pamilya Bustamante. Bago siya umamin kay Eros, akala niya'y kamumuhian siya nito. Pero kahit na alam niyang may posibilidad na ganun ngang mangyari, hindi pa rin niya magagawang magsinungaling dito. "Shera, kahit na mawalan ka ng tiwala sa sarili mong alaala, maniwala ka sa paghatol ko sa mga tao." Hindi gumalaw ang kilay ni Eros habang marahan tong nagsasalita. "Sabihin na nating may kinalaman ka nga sa nangyari kay Thea, na dahil sa hindi mo kontroladong emosyon, at mabuti na lang, hindi siya malubhang nasaktan. Kahit na ganun, hindi mo kailangan lamunin ang sarili mo sa guilt." Sa wakas, parang may biglang gumaan sa dibdib ni Shera, puno ng emosyon. Mahina siyang bumulong. "Tito, gusto ko sumailalim sa hypnosis. Gusto kong malaman kung ako nga bang may sala." Tumango si Eros. "Hahanapan kita ng maasahang doktor, pero wag mong ipaalam ito kay Douglas." Sanay na siya sa determinasyon ni Shera. "Ipapakiusap ko kay Eric na asikasuhin ang kalagayan ng iyong ina." Para kay Eros, ang problemang nagpapalito kay Shera ay para lang isang simpleng bagay. Tahimik na kumuyom ng kumot si Shera. May matinding pakiramdam sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Sa wakas, pinilit niyang ngumiti. "Tito, bakit hindi ko na nakikita si Miss Marlene? Hindi ba malapit ng kasal ninyo?" Sa tradisyon nila, bilang mga banyagang Chinese, bawal magkitang ikakasal. 2 buwan bago ang kasal, malas daw. Sa narinig, tila may humapdi sa puso ni Shera. Hindi na rin nagtagal ang pilit niyang ngiti.
Binaba niyang ulo upang itago ang kanyang reaksyon at pilit na ngumiti. Napakaganda ni Miss Marlene. Sigurado ako magiging pinakamagandang babaeng kakasal siya. Tahimik na tinignan siya ni Eros. Hindi niya sinabi ang tunay na iniisip. At sa halip ay pumikit. Magsasalita pa sana siya nang biglang may kumatok sa pinto. Inakala niya na si Aliana yon. Pasok po. Pero ang taong pumasok ay hindi inaasahan. Yang madam, nabalitaan ko may sakit ka. Ani Leila. Simple lang ang suot nito, may hawak na bungkos ng liryo. At ang mukha niya ay lalong naging kaakit-akit dahil sa mga bulaklak. Eros, nandito ka rin pala. Walang emosyon na tugon ni Eros. At agad na inalis ang tingin dito, parang wala siyang pakialam kung nandoon si Leila o wala. Miss Cruz, pasok ka, ani Shera. Bahagya siyang yumuko, hindi alam kung paano haharapin ng babae. Simula ng gabing naiwan siya sa bar, hindi niya na muling nakita si Leila. Ayaw na rin sana niya, hindi man niya matiyak kung sinasadya o hindi ang pag-iwan sa kanya, hindi maikakaila na mula noon ayaw niya na magkaroon pa ng anumang koneksyon sa babae. Yang madam, tawagin mo na lang akong Leila. Maayos ang kilos ni Leila, nilagay ang mga liryo sa pulrera. At marahang humingi ng tawad. Pasensya ka na sa nangyari noon, buti na lang ligtas ka. Noon pa man gusto ko na sanang humingi ng tawad. Pero hindi ko akalaing sa ospital tayo, muling magkikita. Walang sapat na ebidensya para pagdudahan si Leila, kaya't marahan na lang na pinunasan ni Shera ang kanyang mga mata. At pilit na ngumiti. Ayos lang, naramdaman ni Leila na hindi siya nais makita ni Shera. Nalamig ang kanyang mga kamay at ang dating maaliwalas at maganda niyang muka ay nabalot ng lungkot at pagkaagrabyado. Maingat siyang nagsalita sa mahinang tinig. Yang madam, alam kong labis kang nasaktan sa pagkabigo kung tuparin ang aking pangako. Kasalanan ko ang lahat, pero maniwala ka, hindi ko sinasadyang saktan ka. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pwede mong tanungin si Eros. Nawalan talaga ako ng malay noong mga panahong yon. Nakakaawa ang kanyang mukha at kinukumbinsi niya si Shera na paniwalaan siya. Ang lahat na nangyari noong gabing yon, kabilang ang huling pagdating ni Eros upang hanapin siya, ay matagal nang naging tinik sa puso ni Shera. Ayaw niya magmukhang naapektuhan pa, kaya pilit niyang kinalimutan ng lahat. Kung hindi siya paulit-ulit na pinaalalahanan ni Leila tungkol sa nangyari noon, malamang ay mapapaniwala niyang sarili na hindi niya na ito iniinda. Sa gilid bahagyang kumunot ang noon ni Eros. Tumitik siya kay Leila, ngunit walang sinabing kahit ni isang salita. Pagkaraan ng matagal na katahimikan, bahagyang ngumiti si Shera. Miss Cruz, naniniwala ko sa'yo, ani habang matipid ang ngiting pinagkaloob sa babae at may halong pagod sa boses. Salamat sa pagpunta mo dito upang makita ako pero pagod na ako. Kailangan ko na magpahinga, hindi inasahan ni Leila ang ganoong klase ng pagtanggap. Nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan, hindi alam kung aalis o mananatili. Sa huli tumingin siya kay Eros, hirap itagong lungkot sa kanyang mukha. Eros, kailangan talagang makapagpahinga niyang madam. Mananatili ka ba dito ng matagal? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Sandali nag-isip si Eros bago inayos ang kumot ni Shera. Matulog ka na, may hina niyang sinabi. Tatawagan kong taong gusto mong makita, makikita mo siya pagising mo. Pagkasabi nito, tumayo siya at lumakad palayo. Ang kanyang matangkad at maayos at tindig ay dahan-dahang nawala sa likod ng pintuang bahagyang nakabukas. Napayuko si Shera at niyakap ang kumot na parang isang ostrich na nagtago sa buhanginan. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya matakasan ng bahagyang pakiramdam ng pagkalungkot. Sina Leila at Marlene, nagkapareho man na pinagmulan ay magkaibang personalidad. Ang isa ay kasing inosente ng malinis na tubig, ang isa naman ay mapang-akit at may dating. Pero kahit na sino sa kanila, kapag katabi si Eros na marangal at matikas, tila sila isang perpektong pares na itinadhana, na siyang nagdadagdag pa ng bigat sa dibdib ni Shera. Hindi niya maiwasang magselos. Hindi nagtagal sa gitna ng antok at magulong isipan, hindi niya na namalayang nakatulog siya. Pagmulit ng kanyang mga mata, narinig niyang mahinang tunog ng nagtatype sa keyboard. Nataranta niyang inalis ang kumot at nakitang isang pamilyar na figura sa tabi ng kama. Armando? Ako ito, sagot ng lalaki habang sinasarang laptop at humarap sa kanya. Mas seryosong kanyang mukha ngayon at ang madalas itong bagsik ay mas naging matalim. May nagsabi sa akin tungkol sa kalagayan mo. Wala ka raw maalala sa mga nangyari nung gabing yon. Kung natatandaan ko lang, hindi mo na ako kailangang hanapin. Tugon ni Shera. Halos nakalimutan niya na si Armando si isang psychologist. Ngayon litong-lito ang damdamin niya. May paraan ba para matulungan mo kung maalala ang lahat?
Psychology is a science, not magic. Malamig nitong sagot. Sinulyapan siya ng lalaki, halatang hindi impress ay nasa ng dalaga. Aminin man o hindi, huminang loob ni Shera. Then, anong silbi ng pagpunta mo dito? Reklamo niya. Akala ko yung mga psychologist kayang gawin ang lahat, gaya ng nasa mga pelikula. Pelikula nga kasi yun, sagot niya habang walang pakialams na nakipagtalot sinulyapan ng reaksyon ng dalaga. Sabihin mo sa akin, bago to nangyari nakaranas ka ba ng auditory o visual hallucinations? Saglit na nag-isip si Shera. Hindi ako sigurado. Wala akong visual hallucinations pero halos gabi-gabi ako nakakarinig ng boses. Mga ilang buwan na rin yun. Pero hindi na naulit kamakailan. Maya may nilabas ni Armandong maliit na booklet at may sinulat doon. Ang pagiging professional nito ay nagpagulo sa loob ni Shera. Sandali lang, ano yung sinusulat mo? Para sulit ang binayad sa akin ng pamilya Bustamante. Sagot niya, ina-assess ko mental state mo para malaman kung gaano kataas ang posibilidad na mawala ka sa sarili at makagawa ng pagkakamali. Patuloy sa pagsusulat si Armando, tapos isinara ang pen at tumingin sa notes. Kung totoo ang memorya mo, may mga bagay na hindi tugma. Alin? Una, nakarinig ka ng boses na wala naman. Ayon sa analysis, dapat nagpakita ang mukha mo ng takot o pang-alinlangan. Pero mukhang kalmado ka. Kahit hindi mo napansin ang sarili mo, bakit hindi napansin ni Evelina? Napaisip si Shera. Nag-alinlangan, masama ang relasyon namin ni Evelina. Hindi ba't ayaw niya na ako makita? Baka hindi niya napinansin ang expression ko. Ngumiti si Armando, waring impressed. Iba ka. Karaniwan ang tao ay agad na magtatanggol sa sarili. Pero ikaw, sinusuri mong mga posibilidad. Tingin mo may sense? May sense pero worth investigating pa rin. Kakausapin kong iba. May nabanggit si Douglas. May mga kasambahay daw na nakakita sa akin at iniisip na may kinalaman ako sa pagkahulog ni Thea. Direct ba nilang nakita o base lang sa naging kilos mo? Sa tingin ko, kinuha lang sa kilos ko. Kung nakita talaga nila, ibang-ibang magiging reaksyon ni Douglas. Malamang gusto niya na akong patayin. Bulong ng lalaki habang iniikot ang ballpen sa daliri. Kahit sa psychology o sa batas, walang saysay ang testimony na assumption lang. At ang timing ng pag-alis ni Evelina ay sobrang eksakto. Pero hindi makakaisip ng ganong planong isang taong normal ang pag-iisip. Tahimik lang si Shera. Medyo mabigat ang tono niya na nagtanong. Paano kung totoo ngang wala ko sa sarili ko? Tahimik lang si Armando saka nag-isip saglit bago sumagot. Sa personal kong opinyon, hindi ikaw may kagagawa ng pagbagsak ni Thea. Naalala mo parang kinurot mong leeg ng lalaki. Pero ang taas na lalaki iba sa ibang bata. Kung inunat mo lang ang kamay mo, malabo siyang maabot. Mukhang may katotohanan ang sinabi ni Armando. Biglang idinilat ni Shera ang kanyang mga mata at buong pilit na sinubukang alalahanin ang bawat alaala. Naalala niyang una niyang narinig ang madilim na tinig ni Mouse Eyes. Matapos dito, galit siyang sumunggab sa leeg ng kausap, handang lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos, bigla na lamang tumigil ng tinig na lalaki. Sa buong pangyayari, naalala niyang inunat lamang niyang kamay at hindi yumuko. Kung pagbabasehan ng pagkakaibang kanilang taas, imposible siyang nagtula kay Thea patapon sa bintana. Naiintindihan mo? Ani Armando habang inaayos ang kanyang pagkakaupo. Tila nilalagay niya ang sarili sa posisyon ng kausap habang nagsusuri. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat bilang ebidensya sa korte. Kailangan nating hintayin ng mga kasambahay para makapagdesisyon kung anong susunod na hakbang. Napabuntong hindi nga si Shera habang nakatingin sa madilim na kalangitan sa labas ng bintana. Hindi niya ito naramdaman buong araw, ngunit ngayong dapit hapon parang may kung anong kakulangan sa kanyang loob. May lungkot na hindi niya maipaliwanag. Gusto rin sana niyang makausap ang mga kasambahay, ngunit kailangan niyang maghintay ng isa pang araw. Ngayon tapos ng usapan tungkol sa pagsusuri sa'yo, anong gusto mong kainin sa hapunan? Tanong ni Armando habang tinitingnan ang oras sa relo. Isang segundo pagkatapos ng 6:00, kinalas niyang kurbata. Pinulupot ito't sinilid sa bulsa. Pinisil niyang kanyang leeg, waring hindi komportable. Nakakapagod talagang formal na kasuotan. Dahil nakikipagtulungan ka sa akin ngayon, ako nang bahala sa hapunan. Kahit na anong gusto mo. Doon lang napagtanto ni Shera ni hindi pa pala siya kumakain. Kanina wala siyang ganang kumain at may halong pagdududa. Ngunit ngayon naramdaman niyang gutom na siya. Balak pa sana niyang magpa-deliver. Hindi naman masarap ang pagkain sa ospital. May bagong western restaurant malapit dito. Hinanap ni Armandong lugar sa kanyang phone, pumili ng isang high-end na hotel restaurant. Tinaas niyang kilay at tinanong si Shera. Sasama ka ba? Hindi na siya nag-alinlangan at kagad tinanggap ang imbistasyon.
Hindi niya gustong mga ospital at ayaw niya mapag-isa sa ganung lugar. Sa Cesar Western Restaurant, pinili ni Sherang upuang malapit sa bintana. Tahimik niyang pinagmamasdan ng night view ng Bay City. Umupo si Armando sa tapat niya. Nag-order ng ilang signature dishes at tinulak ang menu kay Shera. Order ka lang, ako ang taya. Fruit salad na lang sa akin. Tugon niya, tila walang gana. Binaba niyang menu at napabuntong hininga. Napalingon siya sa hindi inasahang direksyon at nasulyapan ang isang pamilyar na figura. Isang taong matagal niya ng kinamumuhian. Napapikit siya, pilit kinakalmang sarili. Pakiramdam niya hindi to simpleng pagkakatagpo. Napansin ni Armando ang pananahimik niya at sinundan ng direksyon ng kanyang tingin. Napakunot ang noon niya. Evelina. Samantalang si Evelina ay may luhang nakasabit pa sa gilid ng kanyang mga mata habang nakikipag-usap sa tatlong kasambahay na may kanya-kanyang ekspresyon. Lily, malaki ang naging epekto ng aksidente ni Thea kay Douglas. Hindi pa niya kayo na itatanong pero balang araw ikakausapin niya kayo. Kung sakaling may masasabi kayong hindi angkop, sana maunawaan niyo kami bilang mga magulang. Tinakpan niyang kanyang pisngi habang mahinang umiiyak. Sapat ng eksenang yun para palambutin ng kahit na sino may pusong bato. Miss Evelina, masyado ka mapagkumbaba. Sagot ni Lily, ang pinaka-senior sa kanila. Halatang hindi siya komportable sa biglaang pagiging mabait ni Evelina. May ingat ang kanyang pananalita. Nagtatrabaho kami sa pamilya Bustamante. Kung may itatanong ang young master, nakikipagtulungan kami. Hindi mo kailangan magpakumbaba ng ganyan para lang makuha ang aming simpatya. Ang hindi nila inasahan ay ang chismis na hindi pala tunay na anak ni Shera si Ara ay maaaring totoo. Kung matagal nang alam ni Shera ang totoo tungkol kay Thea, maaaring natural lang ang reaksyon niya sa galit. Habang pinag-aaralan ni Evelyn ang mga ekspresyon ng mga kasambahay, natuwa siya sa kanyang sariling estratehiya. Kung mapupukaw niya ang kanilang hinala, maaaring magkamali ang mga ito sa pagbibigay ng salaysay pabor sa kanya. Muli siyang ngumiti. Bahagya ngunit may tinatagong intensyon. Salamat talaga. Tignan yung menu. Umorder kayo ng kahit na ano. Bagong bukas ang restaurant na to at sobrang ganda ng reviews. Miss Evelina, hindi na po kailangan. Sagot ni Lily. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Kahit hindi mo kami yayain, sasabihin pa rin namin ng totoo kay ang Master Douglas. Mahalang lugar na to. Kung sariling pera nilang gagamitin, 2 buwang sweldong katumbas nito. Matalino si Evelina pero hindi sila tanga. At gaya ng inaasahan, nang matapos na magsalita si Lily, nagdilimang tingin ni Evelina. Isang maid ang sumenyas kay Lily na tumigil at huwag galitin ng posibleng future young madam. Bing, huwag mo kong hilahin, mahinahong saway ni Lily sa kasama. Tinabi niya ang menu at tumingin ng diretso kay Evelina. Mabait ang yang madam sa amin. Hindi ko alam ang pipiliin ng iba pero ako hindi magsisinungaling para lang sa pera. Hindi ako magbibigay ng maling patotoo laban sa kanya. Kumislap ang konting luha sa mga mata ni Evelina. Tinakpan niyang bibig at kunwari gulat. Hindi niyo pa alam? Ano? Sabay-sabay na tanong na tatlo. Normal lang na hindi niyo alam. Kaninang hapon lang, pinirmahan ni Douglas ang divorce agreement. Pinadala sa inyong mangyang madam. Aniya sa mabagal na tono. Alam ni Douglas ang laman ng puso niya. Kaya kung may tanong man siya, para lang kumpirmahin ang iniisip niya. Nabigla ang tatlo at si Lily mismong nagpatigil sa lahat ng kanyang nasabi. Lubos na nasiyahan si Evelina sa naging epekto ng kanyang sinabi. At sa malamig na tinig ay dinagdag pa niya. Kaya kapag gumaling na si Thea, sa wakas ay mabubuo ng pamilya namin tatlo. Hindi mo na kailangan tawagin akong madam. Evelina na lang. Sana'y magkaayos tayo, hindi ba? Nagkatinginan ng tatlo, ngunit walang sumagot. Ngumiti siya at sa mahinahong tinig ay binulong sa isang babae. Lily, alam ko na may kapatid kang nasa kolehiyo. Mahirap talagang tuition, lalo na ngayon. Pero tandaan mo, walang ibang trabaho sa buong Luzon na kasing gaan at kasing ganda ng nasa pamilya Bustamante. Isama pang magandang pasahod. Banta, hayagang pagbabantang ginagawa ni Evelina. Napayuko si Lily. Iniisip ang kanyang nakababatang kapatid na nag-aaral pa sa kanilang bayan at namutla ang kanyang muka. Hindi siya makapaniwalang gagawing sangkalan ni Evelina ang bagay na yon tungkol sa kanya. Ang dalawa pang kasambahay ay nag-alala rin para sa kanilang sarili. Ang isa sa kanila na nagmula sa mas mahirap na pamilya kaysa kay Lily ay kagad na nagpahayag ng kanyang katapatan. Miss Evelina, mahalaga po talaga sa akin ang trabahong ito. Gagawin ko po ang aking makakaya. Pakiusap, paniwalaan niyo po ako. Halos mangiyak-ngiyak na sabi nito. Ngumiti si Evelina, ngunit walang sinabi. Bahagya niyang ibinaon ng tingin sa huling kasambahay. Isang batang babae na tila mahiyain ngunit mapanuri. Lumambot ang kanyang tinig.
Bing, alam kong ikaw ang nag-iisang anak na babae sa inyong pamilya at medyo maayos ang inyong kalagayan. Pero ayon sa pagkakaalam ko, may nobya ka na, matagal mo na siyang mahal. Noon pa man ay gusto mo nang manatili sa Maynila para magpakasal. Pero hindi niyo kayang bumili ng bahay, hindi ba? Sa Maynila kung saan bawat pulgada ng lupa ay may katumbas na halaga. Ang halaga ng bahay hindi kayang abutin ng karaniwang mamamayan. Hindi inaasahan ni Bing ang kabaitang pinakita ni Evelina. Nakatayo siya doong tulala habang ang hustisya at pansariling interes ay naglalaban. Sa kanyang puso't walang malinaw na nanalo sa labang iyon. Paano niya matatraidor ang kanyang yang madam? Hindi tulad ng dalawang kasamahan niya, may totoong pinagsamahan sila ni Shera. Ilang taon na nakakalipas, nagkasakit ng maluba ang kanyang ina. Nakiusap siya noon sa mayordoma ng kasambahay na kunin ang kalahati ng kanyang sweldo. Ngunit tinanggihan siya nang maglaon naglakas loob siya na lumapit kay Shera. Hindi lamang ibinigay ng dalagang kanyang sweldo, kundi binigyan pa siya ng karagdagang tulong pinansyal upang mapagaling ang kanyang ina. Sa madaling salita, buhay at maayos pang kanyang ina dahil sa kabaitan ni Shera. Okay lang. Dahan-dahan mong pag-isipan, hindi alam ni Evelyn ang buong kwento. Ngunit alam niyang halaga ng pera. Kumindat siya kay Bing. May kahulugang taglay ang tingin. Pag-isipan mo lang muna hanggang bukas. Tutuparin kong pangako ko sa iyo anumang oras. Nag-alangan pa rin si Bing. Ngumiti si Evelina saka nagpatuloy sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman hinihingi na. Magsinungaling ka. Ang gusto ko lang ay maging maingat ka sa mga sinasabi mo. At huwag mong tulungan si Shera para ibuli kami. Yun lang naman ang nais ko. Talaga, kaya pala porsigido kang habulin si Douglas. Mukhang ang sarap nga ng buhay ng isang mistress. Biglang may nagsalita sa kanilang gilid. Pilyong boses, ngunit puno ng paninindigan. Armando, na-record mong lahat? Oo, maingat na nilagay ni Armando ang recorder sa kanyang bag. Saka tinignan ng diretso si Evelina. May hinahon niyang binigkas. Mukhang tamang hinala ko. Ang pagbagsak ni Thea mula sa bintana ay tila wala kang kinalaman at mukhang tukoy na natin kung sinong totoong may sala. Shera, halos lumundag ang puso ni Evelina na mapansin ng kanyang kapatid. Mabilis niyang sinariwang lahat na sinabi niya kanina. Baka may nasabi siyang hindi dapat. Kinuyom niyang kanyang mga kamay sa mesa at sinamaan ng tingin ng maaliwalas na mukha ni Shera na may ngiting pilit. Pinaga niyang tanong na pagitan ng kanyang mga ngipin at binuka ng maliit ang kanyang bibig. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganun kalibre para sundan ka. Nagkataon lang ang lahat. Nakasandal si Shera sa glass cabinet. Nakaakbay ang isang kamay sa balikat ni Emerald. Tinitigan niyang kapatid at dahan-dahang nagsalita. Nung una, akala ko may kinalaman ako sa pagkahulog ni Thea, pero nang malaman kong iniwan mo siya at lumabas para makipagkita sa mga kasambahay, iniisip ko ngayon, baka aksidente lang talagang nangyari. Dahil kung hindi, aksidente lang tatawag mo dyan sa harap nila. Kung ganun, baka kailangan ko sabihin ng totoo kay Douglas. Napakalma ng sarili si Evelina, pilit ibinabalik ang kontrol sa sarili. Muling lumitaw ang mapagkunwaring ngiti sa kanyang muka. Ano naman ang silbi ng recording mo? Alam ko kung anong sinabi ko. Inimbitahan ko sila para maghapunan. Una, para pasalamatan sila sa pag-inform sa akin tungkol kay Thea. At pangalawa, para sana wag kanilang kakampihan. Lahat sila galit sa akin, alam mo na. Kasabay nito si Douglas, ang sentro ng atensyon ay itinaas ang kanyang baso at ininom ang laman nito sa isang lagok lang. Hindi na hinintay pang hudyat mula kay Ruel. Ang mapait na likido'y dahan-dahang dumaloy sa kanyang lalamunan at makalipas ang ilang sandali tila may pumipigas sa kanyang tiyan. Tumulong malamig na pawi sa kanyang noo, ngunit nanatili siyang tahimik, waring sinasadyang pagpapahirap sa sarili. Sa sandaling ito, hindi niya inakalang mamimiss niyang nanlabi si Shera. Ngunit higit pa doon, bigla niyang naalalang lugaw na madalas lutuin ito para sa kanya. 5 taon nang lumipas, yun ang palaging nasahan niyang kaaliwan tuwing sumasakit ang kanyang tiyan. Ang lugar ay isang exclusive club sa Kamaynilaan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling sigarilyo at pabango, isang halimuyak ng karangyaan na may bahid ng pagkabulok. Mga mayayamang nagwawalwal. Sa loob ng isang pribadong silid, 2 lalaki nakaupo sa sofa. Pinalilibutan ng mga babaeng tila mga bituin na umiikot sa buwan. Narinig ni Ruel ang mangyaring trahedya kay Thea. Ang dati palang ngiting mukha niya ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Matagal siyang uminom kasama ni Douglas. Douglas, hindi ko alam kung anong iniisip mo, pero hindi ko akalain na magagawa yun ni Shera. Sambit niya. Malungkot na napasandal si Douglas sa sofa. Tamad na ngumiti.
Ang kanyang mababa at paos na tinig ay may halong pait na tila hindi niya rin namamalayan. Galit siya sa akin. Gagawin niyang lahat, mahiwalayan lang ako. Muling sumimsim si Ruel ng alak. Sandaling natahimik, hindi niya alam kung anong dapat na sabihin. Tahimik silang dalawa. Hindi namamalayang si isa sa mga hostess. May isang babaeng halos hindi napapansin na biglang napatingala. Sa kanyang maingat na make-up ay sumilay ang pagkagulat at tuwa nang marinig ang pangalang Shera. Hindi na kailangan magsalita pa ni Douglas. Hinayaan niya magsaya ang mga babae sa pagbubukas ng mamahaling alak habang sila'y patuloy na nalulunod sa alak at alaala. Ngunit bago siya naging isang lalaki, siya muna isang ama-ama ni Thea. Sa mismong sandali pinirmahan niyang divorce agreement. Pinagsisihan niya ito. Alam niyang natitira na lang sa kanila ni Shera ay isang manipis at halos walang saysay na papel. Douglas, tama ng pag-inom. Hindi na makayanan ni Ruel ang malungkot na titig ng kaibigan. Kinuha niya ang baso nito. Hindi mo naman talaga gusto ang babaeng yon, hindi ba? Siguro hindi na rin masamang hiwalayan niyo. Nandyan naman ang sekretarya mong si Evelina. Ilang taon na rin siyang nasa tabi mo. Dapat ay mabuhay ka ng maayos kasama siya at kalimutan mo na si Shera. Hinigpitan ni Douglas ang hawak sa baso. Nilunok ang huling patak ng alak at biglaang inihagis ang baso sa direksyon ni Ruel. Lasing na nga yata siya, nahina siyang ngumiti. May halong pangungutya. Ruel, matagal na tayong magkaibigan. Sa tingin mo ba, hindi ko napansin kung paano ka tumingin kay Shera? Hindi inasahan ni Ruel ang direktang pagsambit nito sa kanyang mga kilos kapag nariyan si Shera. Kilala mo naman ako. Kaya kong lumakad sa gitna ng parang ng bulaklak na hindi natatabunan ni isang dahon. Wala akong balak na makipag-agawan sa'yo sa kanya. Kaya hayaan mo na ako. Pagkasabi niya nito'y bahagya siyang kinabahan. Tahimik siyang naghintay ng sagot ni Douglas. Ngunit tanging ang mabibigat na paghinga ng kaibigan ang narinig niya sa mahabang katahimikan nang makita ni Ruel si Douglas na lasing at wala na sa sarili. Napakamot siya ng ulo, may halong pagkalito ang kanyang muka. Palagi siyang may agam-agam sa kasal ni Shera at Douglas. At ngayong natuloy na ito, lihim siyang natuwa para kay Shera, ngunit sa parehong pagkakataon, nakaramdam siya ng bahagyang simpatya para kay Douglas. Bahagya siyang bumuntong hininga, tila nawala ng interes, kinuha niyang walang lamang baso, inangat ito tinutok sa babaeng pinakamalapit sa kanya. Nagpasya siyang uminom din. Vodka, walang yelo, masiglang nagdagdag ng ice cubes. Ang babaeng katabi niya, ngunit isa pang babaeng nakaupo sa malayo, ang matamang tumingin kay Douglas. Maya-may naglakas loob itong tumayo't lumapit kay Ruel sa kabila ng nagulat na mga titig ng iba pang babae. Bahagyang nakabuka ang mapupula niyang labi ng sabihing, Master Ruel, may alam akong lumang kwento tungkol kina Shera at yang Master Douglas. Napatigil sa ere ang baso sa kamay ni Ruel. Tinaas niyang kanyang tingin na tinignan ng babae. Sa halip na galit, tumawa siya sa paraang hindi karaniwan. Ano bang nalalaman mo na mahalaga pa sa puntong kailangan mo pang sabihin ng personal? Master, seryoso ako, sagot ng babae. Napalunok siya. Habang butil ng pawis ay bumagsak sa kanyang noo. Hindi siya umatras. Kung hindi lang ako desperado, hindi ako pupunta sa ganitong lugar para ibenta ang sarili ko. Bago pa man ako mapadpad dito, Lara Rivas ang pangalan ko. Nurse ako sa Obstetrics and Gynecology Department ng inyang hospital. Maari magtignan ng file ko. Ang pamilyar na pangalan ng ninyang hospital ay kagad na gumising. Sa alaala ni Ruel, naglahong biro sa kanyang muka. Ang hospital na yun ay Chinese hospital na una nilang itinatag ni Douglas. Siyempre may alaala siya sa hospital na yun. Doon nagsimulang unang proyekto nila ni Douglas sa ngalan ng pamilya ni na Evelina. At naging matagumpay ang return on investment, ngunit kalaunan iginiit ni Douglas na ipinasara at ipa-auction ng hospital. Anumang pagtutol ng kanyang mga kasosyo ay walang nagawa. Sa huli naging alaala na lamang ang ninyang hospital sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon palaisipan pa rin kay Ruel kung bakit bigla na lamang sinara yun ni Douglas. Hoy, bagong salta. Alam mo bang patakaran dito? Malamig na sambit ng babaeng nagbubuhos ng alak. Halatang naiinis na naagaw ni Larang atensyon ni Ruel. Ikaw lang bang nahihirapan sa mundo? Sasabihin ko lang sa'yo ha. Paglabas mo sa kwartong ito, mabuting umalis ka na. Hindi nagsalita si Lara. Kinagat lamang ang labit tila pinagkakatiwalang lahat sa susunod na sasabihin ni Ruel. Sandali lang. Sa kabutihang palad hindi siya nabigo. Ladies, lumabas na muna kayo't maglibang. May pag-uusapan lang kami ni Miss Lara. Ngayon pwede ka na magsalita. Ang totoo kaya siya naging interesado kay Lara ay dahil bigla niyang naalala. Pagkalaya ni Shera,
Hiningi ni Douglas na siya sa atin yung mga file mula sa ospital. Ngunit nawawalang mga yon na hindi niya alam kung natagpuan ba ni Douglas ang mga hinahanap. Salamat po, Master. Sa pagbibigay ng oras. May ingat numupo si Lara, pinatong ang mga kamay sa tuhod at huminga ng malalim. Kung ang sekretong ito ay may kinalaman kinayang Master Douglas at Shera, sa palagay niyo po, magkano babayaran sa akin ni Master Douglas? Pagkasabi nito tila pinigil nila ang kanyang hininga, halatang takot na magalit si Ruel. Ni hindi siya makatingin sa lalaki, ngunit sa halip na mainis tila mas naging interesado si Ruel. Sa kanyang paningin ng pagiging prangka ng babae, lalo na tungkol sa pera ay nakakabighani. Ibinaba ni Ruel ang kanyang baso. Sinulyapan si Douglas na hindi pa rin gumagalaw at mahinang boses na nagsabing, depende sa sekreto, sa kasalukuyang estado ng pamilya Bustamante. Hanggat mahalaga ito, hindi posibleng halaga sa 8 digit. Hindi naman po ganun kalaki, nihiyang sagot ni Lara, halatang hindi sanay sa ganitong negosasyon. Hindi niya magawang tumingin kay Ruel habang pabulong niyang dinugtong. Kaibigan mo si Douglas ng matagal. Marami ka ring alam tungkol kay Shera. Ang bastos na babae na yun. Masasabi mong hindi kami tunay na magkakilala hanggang sa nag-away kami. Kaibig-ibig siya sa unang tingin pero matigas ang ulo. Kung ganon, siguradong nakita mo ng pasabog na balita sa Weibo noon. Nang ipinanganak ni Shera ang bata, ako lang ang midwife. Anong ibig mo sabihin? Nangako ako sa doktor noon na mananahimik ako habang buhay. Sumimangot si Lara, nag-alinlangan at dahan-dahang nagsalita. Wala akong ibang pagpipilian. Kung papayag si Douglas na bigyan ako ng 3 milyon, sasabihin ko sa kanyang totoo tungkol sa bata. Hindi ba't sinabi nilang may congenital defect ang bata't namatay kaagad pagkapanganak? Biglang may tabagtanto si Ruel. Naupo siya ng tuwid at parang walang malay sa kanagtanong ng gulat. Sa tingin mo ba ang balitang yun ay nakakahalaga na 3 milyon? Ibig mong sabihin hindi patay ang bata? Hindi sumagot si Lara. Ngunit ang expression sa kanyang mukha ay nagsabi ng lahat. Ang dahilan kung bakit niya pinili si Ruel ay dahil akala niya isa lamang itong walang pakialam na playboy. Pero hindi niya inasahan ng mga tulad nito na tila walang ginagaway mas may malalim na pag-iisip at pananaw. Nang makita niya mabilis na hulaan ni Ruel ang sekreto ng 3 milyon, nataranta si Lara at kaagad na umamin. Oo, tamang hula mo, pero ang tunay na nagkakahalaga ng 3 milyon ay ang lokasyon ng bata. Shh! Tinaas ni Ruel ang kanyang hintuturo sa mga labi, tumingin kay Douglas at ngumiti ng payapa. Miss, huwag kang mag-alala. Ang impormasyon mo talagang karapat-dapat sa 3 milyon. Bayaran mo ko. Natigilan si Lara at walang malay na tumingin sa direksyon ni Douglas. Hindi mo ba sasabihin kay Douglas ang tungkol dito? Napangiti si Ruel na para bang may iniisip. Dahan-dahan niyang inilabas ang checkbook mula sa kanyang bulsa. Pumirma at mahinang sinabi, ang gusto mo ay 3 milyon at binigyan kita ng 3 milyon. Para sa iba wala ka ng kinalaman. Sa bahagyang tunog ng pagpunit, isang maputing check ang lumitaw sa harap ni Lara. Bumilis ang tibok ng puso niya at mabilis nitong inabot. Ngunit isang daliri na lang ang lahit bigla itong nilayon ni Ruel. Kasunod ang malamig, ngunit makahulugang babala. Pagkatapos mong tanggapin ang cheque ko, huwag mong babanggitin ang bagay na ito kanino man. Dapat mong malamang hindi madaling kalabanin ng pamilya Bustamante. Pero ang pamilya Salvacion hindi rin basta-basta. Oo, alam ko. Pagkatapos ng isang taimtim na pangako sa wakas, ay nakuha ni Larang cheque at maingat itinago to sa lining ng kanyang palda. Sige, sabihin mo sa akin kung ano talagang nangyari sa bata. Maagang nanganak si Shera dahil tinulak siya ni Douglas. Kinuha ko operation form mula sa kabilang panig at pinapirmahan kay Douglas. Nang makita kong tila may namamagitan kina Douglas at Evelina, labis akong naawa kay Shera. Pagbalik ko sa operating room, nakita kong nag-uusap si Shera at ang doktor. Doon ko nalaman ng buong katotohanan. At hindi ko siya ipinahamak. Nahulog si Lara sa alaala at mahinang bumulong. Pagkatapos nun, pumasok ang mga pulis sa operating room at dinala si Shera. Matapos palang manganak. Ang bata, tsak na dinala ng doktor. Kung saan siya dinala, hindi ko alam. Pero hanggat mahanap natin ang doktor, mahanap din natin ang bata.